Mga Kasernation, mga kabombo, nagbabala ang Cotabato City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO sa publiko matapos umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City ngayong Biyernes, August 14, 2026. Ayon sa CDRMO, nasa danger level ang naturang heat index, kaya pinaalalahanan ng mga residente na mag-ingat laban sa matinding init. Hinikayat ng publiko na uminom ng maraming tubig upang manatiling hydrated, manatili sa lilim at iwasang mabilad sa araw, partikular mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pinapayuhan din ng mga residente na magsuot ng magagaan na damit, gumamit ng sombrero o sunglasses at bawasan ang mga gawaing nangangailangan ng matinding pisikal na aktibidad sa ilalim ng araw. Binigyang diin din ng CDRMO na huwag kailanman mag-iwan ng sinuman sa loob ng nakaparadang sasakyan dahil maaaring maging mapanganib ang mabilis na pag-init ng loob nito. Kabilang sa mga senyales ng heat stroke ang pananakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka o pagduduwal, mabilis na pulso, pagkalito, kawalan ng pagpapawis at mataas na temperatura ng katawan. Agad na pinapayuhang humingi ng medikal na atensyon kapag nakaranas ng mga naturang sintomas. Mga Kasernation, mga kabombo, tayo po ay mapalad dahil makakapanayan po natin on air, live po dito sa aming himpilan, ang Chief Meteorological Officer ng Pag-asa, Cotabato Hypnotic and Aeromet Station. Walang iba kundi si Ma'am Glizel May Pedrico. Ma'am Glizel, magandang hapon po. Yes po, magandang hapon po, lalo na po sa ating mga tagapakinig. Live po kayo on air sa aming himpilan dito po sa 93.7 Star FM Cotabato. Makakasama nyo po on air Bombosay Olis and Star DJ Lexi. Una po ma'am, ano po ang dediretsuhin ko na po kayo Ma'am Glizel? Ano po ang naging dahilan kung bakit po tayo umabot sa 42 degrees ang heat index dito po sa Cotabato City o sa Barm Region, Ma'am Glizel? Yes po, sa kasalukuyan po na katayuan dito ay nasa moderate El Nino na po El Nino tayo o nasa katamtamang lakas ang El Nino, lalo na sa Tropical Pacific. So affected po tayo dito sa Barm Region, lalo na Cotabato City po. Ma'am Glizel, Star DJ Lexi, magandang hapon din po sa inyo, no? Ma'am, pwede niyo po bang ipaliwanag po sa amin dahil 'di ba, sa Luzon po is nakakaranas ng sobrang pag-ulan samantala dito grabe ang init. Yes po, hindi dahil nasa El Nino tayo, hindi tayo makakaranas ng pag-ulan. Yes po. Meron pa rin mga pag-ulan dahil meron tayong mga present sa weather system. Up to October po yan, which is the habagat. And we have other weather disturbances also, the localized thunderstorm, yung possible na magiging IPCC, LPA, and tropical cyclone. And guys, may El Nino po tayo, mas mag-expect po tayo na mayroong malalakas po na bagyo na dadarating or dadaan po sa hilagang parte po ng Luzon. Ma'am, batay po sa inyong monitoring, posible po bang lumampas pa sa 42 degrees ang heat index sa mga susunod na araw, Ma'am Glizel? Yes po, possible po talaga sir at magpatuloy po yan sa unang bahagi po ng 2027. Since ngayon, nasa moderate El Nino pa tayo, by October to December po, possible makakaranas po tayo ng very strong na El Nino po. And nasa 81% po ang possibility and nasa 97% naman po ang sansa na mananatili ang El Nino hanggang 2027 or unang quarter ng 2027. Ma'am, sa panahon po ba natin ngayon dito po sa Cotabato at sa ibang bahagi pa ng BARMM, ano po ba ang nararanasan natin ngayon? Sa ngayon po, mainit po talaga na panahon. And may some parts po, makakaranas po din po ng mga drizzle na po na pag-ulan. So, yun nga, ulitin ko po, hindi dahil El Nino po tayo ngayon, hindi pa rin tayo makakaranas ng pag-ulan. Meron pa rin po, pero may reduction of rain lang po tayo. Nasa danger level po tayo ng ating heat index po. Ano po ba ang payo nyo po sa mga Kasernation po natin, especially sa mga oras po na sobrang init ng araw? Yes po. Since nasa danger level na tayo or makakaranas po tayo ng
possible heat cramps and heat exhaustions are likely. So, possible din po makakaranas na ng heat stroke. Uminom po tayo ng maraming tubig. So, iiwasan din tayo mag-iwas din tayo sa matinding init ng araw at maging maingat po tayo sa mga sintomas po ng init, of course. And para sa mga nagtatrabaho po sa labas, magpahinga po tayo as much as possible, nasa 20 to 30 minutes po sa mga lilim, sa mga puno. And magtipid po tayo ng tubig since nasa El Niño state na po tayo ngayon. And magkantabay po tayo sa mga advisories ni Pagasa. Ma'am, para po, last na lang po, mama, para po sa kaalaman ng ating mga ka-Nation, anong oras po ba specifically ang pinaka-peak nitong heat index upang maiwasan ng ating mga ka-Nation at mga kabombo sa mga oras na ito? Actually, sir, kahit 9 nga, nasa peak level 30 degrees Celsius na po tayo. Yes, And ma'am. pinaka-safest po talaga na oras po. Ang pinaka-danger pala, 9 to 3 po. Possible po, pwede na tayong mag-aliw-aliw mga by 4 to 5 na 4 onwards po. Okay. Ma'am, sa ngayon yan lang po muna ang aming hinihinging impormasyon patungkol po dito sa nararanasan nating heat index dito sa Cotabato City at sa Karatig o sa iba pang lungsod sa BARMM. Ma'am, maraming pong salamat ang Chief Meteorological Officer ng Pag-asa, Cotabato Hypnotic and Aeromet Station, Ma'am Glizel May Pedrico. Ma'am, magandang hapon at maraming pong salamat. Maraming salamat din po.